views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Ayan, so isa pong magandang araw po sa lahat ng ating mga kapalay at sa mga karadyo agri natin na nakatutok. Ba't ba ako kinakabahan? Oo nga, bakit ka kinakabahan? Na nakatutok po sa atin on air and online. Ayan, kayo pa rin po ay nakikinig at nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek Kasaganaan para sa bayan at dito po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At bago po tayo magsimula sa ating panibagong talakayan, syempre babatiin ko muna Kapalay Minard ang ating ang aking mga kasamahan. Dito sa Filmek, umpisahan natin syempre sa ating very supportive na Director 4, Dr. Janice Alvindia, sa ating ding Director 3, Sir Joel Vidator, sa lahat po ng mga Division Chiefs at mga Section Heads, syempre shout out sa Applied Communication Division Chief, Sir Elijah Davalos, at syempre sa buong Filmek community, sa mga utility personnel natin, guards on duty, at sa mga nasa kantin po ngayon, ayan, bumibili na ng kape, ayan, iced coffee natin, ayan. Mainit ang panahon ngayon. Yes, oo, feeling ko mas tataas ang demand natin sa iced coffee sa mga susunod na panahon. But anyways, kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito ay magandang hapon po. Ayan, syempre sa mga naiwan din sa kanilang mga tahanan. Ayan, at sa mga nasa school, sa mga nasa kanilang mga sasakyan, ay magandang araw po. At syempre babatiin ko na rin Kapalay Minard ang iyong mga kasamahan, ayan, at ang ating katuwang mula sa Philippine Rice Research Institute sa pangunguna po ni Executive Director Dr. John De Leon. So bukod po sa tayo ay napakikinggan sa 90.1 FM channel ng inyong mga radyo, tayo po ay sabayan ding napapanood sa mga official Facebook pages ng Radyo Agri, DA PhilRice, RCEF Extension at DA Filmek Facebook pages. Kaya po kung kayo ay mayroong naisabatiin, maaari po kayong mag-comment sa mga nabanggit ko po na mga Facebook pages. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, katanungan, suggestions at pagbati sa ating Radyo Agri Text Hotline 0962-119-7445 at ganun din po sa PhilRice Text Hotline naman na 0917-111-7423 para po sa mga katanungan, suggestion at ilan pang impormasyon na nais nyo pong malaman sa Philippine Rice Research Institute. At isang panibagong special episode po tayo ngayong araw na ito dahil after ilang episodes na lang. Yes. ay muli po nating makakasama ang ating certified Kapalay at Karadyo Agri mula po sa PhilRice na si Kapalay Minard Pagaduan. Ayan, magandang araw sa'yo. Magandang araw, na-miss ko to at kinakabahan na naman tayo, kapatid. Totoo ba? Parang hindi naman. First time. Oo nga, ayan. December lang yung huli natin. Oo. Ito yung una sa marami pang magiging episodes natin for 2026 and beyond, syempre. Oo. Ayan, sige. At shoutout ko rin po yung ating mga Kapalay moderators ng aming Facebook pages. Yes. Si Kuya Darwin, si Kuya Fred, si Mike, at sa lahat po ng ating mga DevCom staff at mga OJTs ng PhilRice, at sa ating mga avid listeners at mga viewers, magandang araw po sa inyong lahat at samahan nyo kami ngayong hapon tungkol po sa ating topic. So malalaman natin mamaya kung anong topic yan. Yes, ayan. So patuloy din po na pinagkakatiwalaan ng mga ahensyang gaya ng PhilRice ang potensyal ng radyo sa pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon sa pagpapalayan. Lumabas nga po sa isang report ng NTC na sa 1,000 active radio stations sa bansa, 300 sa mga ito ay engaged na sa mga agriculture programs. Ayan. At sa loob ng mahigit 10 taon ay patuloy yung partnership ng radio stations gaya po ng Radyo Agri 90.1 FM upang makapaghatid ng mga kaalaman sa ating mga magsasaka. Ang mga engagement na ito ay tinatawag nating Palay Bida. So, isa po sa partner po natin ang Radyo Agri na pinamagatang Palay Bida sa Radyo Agri. At katuwang pa rin po natin sa pagbibigay ng mga bago
relevant information pagdating sa science and technology information pagdating sa rice at palay. So, ayan, tuloy-tuloy po yung ating partnership. Lalo na po, at dire-diretso na yan. Oo, ayan. So, marami pong kapartner actually ang PhilRice for this project para po sa ating mga kapalay. Ayan. So, simulan na natin ang ating panibagong episode ngayon. So, it's time na rin or it's a sign para kumustahin din ng ating mga kapalay ang kanilang mga tanim. Ayan. May mga sumisingit at sumisilip na po bang mga damo. Kung akala natin, hindi po ito mahalaga, nako, dyan po kayo nagkakamali. Dahil ang mga damo po ay mga agaw ng sustansya na dapat ay para sa ating mga tanim na palay. Kaya wag natin silang pabayaan na mamalagi po sa ating mga tanim na palay dahil posible po itong magdulot ng seryosong problema sa ating mga ani, mga kapalay. Buti na lang po at may tinatawag din tayo ngayon na i-damuhan app. Ayan. So, ang siste, pipicturean mo lang ang damo gamit ang Android phone, ay makikilala mo na ito at magbibigay na sa iyo kung paano mo ito pamamahalaan. So magbibigay siya ng impormasyon, ano ba tong damo na to, at recommendation, paano nga ba ito i-manage. So, kumbaga nauna na AI. Yes! AI sa damuhan. Ayan. Ayan. At ngayong araw po ay makakasama natin si Kapalay Dindo King Donaire, isang crop expert and scientist mula sa Crop Protection Division ng PhilRice. At kung saan ay makakakwentuhan natin sa pamamahala ng damo at ibabahagi sa atin kung ano nga ba yung kakayahan po ng iDamuhan app na sinasabi po natin. Ayan, magandang araw po, Kapalay Dindo. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan, batiin po muna ninyo ang ating mga kapalay at karadyo agri na nakasubaybay po sa atin ngayon. Ano po tawagin, Ma'am Badet or Miss Badet? Ay, opo. Kahit ano daw po, sir. Opo, kahit Ate ano Badet. po yan. Wag lang pong Maria. Ate Badet and Ayan, okay lang po yan. yan, Kuya Maynard, magandang hapon po sa ating pong mga talagang sa ating at maraming salamat po sa pag-invite mo sa ating pong sa speaker sa mga mahalaga. At the same time, yung kwento po natin pagdating sa kita mo. Ayan. Kasi very interesting to, lalo-lalo na maibahagi ko lang. Ang PhilMec po kasi ay mayroon pong project na or program na Youth for Mechanization. So ito yung pag-i-engage natin ng mga kabataan, yes, para maging part ng agricultural sector. Kaya po ito malaking bagay ito. Very interesting to, lalo-lalo na yung mga kabataan ngayon ay talagang mga techie na. Yes, so, nag-a-adjust din talaga yung mga technology. Yes. So, isa po dito yung iDamuhan app. So, later ay malalaman natin kung ano nga ba yun. So, unang tanong daw po ng ating mga kapalay Dindo. Okay po ba ang Kapalay Dindo, sir? Yan. Yes. Kahit ano din. Sige po, Kapalay Dindo. Ang unang tanong daw po ay ano po ba ang mga tamang pamamahala para maiwasan po ang damo sa palayan? Naku, salamat sa tanong na yan. At marami po tayong pwedeng gamitin pagdating sa pamamahala ng natin sa palayan. Okay. Tumabot po tayo, piliin po natin yung malinis na pili, kaya nga tayo nagsusulong ng certified seeds. Kasi mas malinis ito at maiwasan natin mga kontaminasyon ng buto na nakahalo sa ating inumin ng balat. Pangalawa ay, of course, manatilihin natin yung paglilinis natin sa ating tubig, sa ating mga pinapit. Ito naman ay practice na sa ating mga farmers. At sulat natin lalo na sa mga bagong farmers natin kasi hindi naman all time ng ating mga farmers na ngayon meron tayong mga bagong usbong. So, panatilihin po natin ang kalinisan ng tubig na natin. Then, pangalawa ay ugaliin po ang maayos na paghahanda ng lupa, yung woodland preparation. Marami po tayo electric sulit yan. If it comes to woodland preparation kasi ito po mas nakakatulong, lalo na sabayan po natin ang good water management. Kasi kung load ng earth lang, wala kang patubig, then ako tutubuan ka talaga sa ganyan. Napakadami
good land prep at saka good water management. Ito makakatulong sa pagsupo ng ating damo. Although pagdating natin sa liman, tutubo naman yung mga damo, meron naman po tayo mga pwede pang gawin. So, pwede rin po paggamit yung damo at titipid po tayo, lalo na kung maliit na po yung bukid natin, pwede po tayong gumamit ng mano-mano, yung 5 fingers po na fingers. So, natipid po natin yan. So, pwede tayong gumamit din ng mga mechanical na tools, rotary liter. Meron na tayong mga power rotary liter tayo, pinagamitan ng makina. Nakikita natin sa Facebook ito. And then, pwede din tayong mag-enhance ng mga biological control. Meron tayong solar, na proven na po ito na makakatulong din po lang na masupong damo o maiwasan yung pagsibol ng maraming damo. Lalo na ito sa mga nag-organic rice, na bawal sa nag-organic synthetic chemicals. And the last one is, of course, pagka hindi na kaya talagang ibang mga method pa at yung ibang method ay failed talaga yung gawin pagtutulang damo. Ito na po ang pinaka-last resort na sinasabi natin, ang chemical. Yes, Tawag po natin oo. dito ay herbicide. Yes. Oo, pero yun i-emphasize lang natin yung sinabi ni Kapalay din doon na last resort po natin ang paggamit ng chemical. Oo. Lagi naman. Oo, lagi. yung mga mga experts natin rather ay yun naman ang laging paalala sa ating mga kapalay na kapag talagang ginawa nyo na lahat pero andyan pa rin, mataas pa din Yun na ng talaga. oo, talagang yun na. Pero may pag-iingat pa rin, syempre. Pero napakadami Yes. pala nung mga kung paano yung tamang pamamahala. Oo. So, hindi siya basta-basta. From seed, dapat Oo. pure yung pipiliin mo. Tapos, ano sabi? Kalinisan. Yes, Sunod. oo, sa land Kalinitan, preparation. yan. Yes, oo, and good quality water Yung management. water management. Yes, oo. Kumbaga sa umpisa pa lang ng ating Simula ka ng pagtatanim, tama. oo, para masiguro natin na well-managed at yung weed management din ay talagang maayos natin na i-execute. Ayan. So, para naman po sa aming ikalawang katanungan na Kapalay Dindo, kailan naman po ba yung tamang timing? Dahil ang lahat ng bagay ay nasa tamang timing dapat. Tamang panahon. Yes, katulad ng ilang araw po na dapat nasugpo na yung mga damo sa palayan. Okay, ang nirekomenda po natin sa rice ay yung tamang timing po talaga ng pagtutol. Of course, hindi na yung kung nakatanim na po yung palay at yung mga timing nito ay ang mga damo talaga ay malakas pag-agawan ng mga planta po natin. Yes. Kahit yung sunlight kasi tatapunan yung palay mo. Pati tubig, lalo na doon sa mga rain bed kasi mas mahaba yung ugat ng mga damo sa palay natin. So, nirekomenda po namin na 40 days mula pagka-ipatanim or pagka-transplanting ay kontrolin na po natin yung mga. So, marami tayong pamaraan na pakita po kanina. Lahat po yun ay i-combine po natin. Wala pong isang effective doon na, wala pong isang control doon na effective. Okay. Lahat po pagsamasmahin natin yan. Pero kung, depende po yun sa bukid natin, pero kung perfect ingredients po natin, Wow. mapili dyan na kasul po natin. So, within 40 days po, mula pagkasabog tanim o pagkalipat tanim, yan po, dapat ay wala pong damo ang ating mga palay. So, Kapalay Dindo, parang ano ba yun? At least 40 days or Within 40 days. Within 40 days Okay. kasi kami yung pakayon sa mga marano na pag-aaral din sa India, sa mga marano na dapat palay. Yung within 40 days talaga ay siya yung pinaka-vulnerable kasi mahina talaga ang palay doon na ipag-compete sa ating iba't ibang klase ng damo. Ako, napakadami pa naman ang damo natin. So, when they grow in numbers, tapos dito control, alam niyo bang naabot kahit na hanggang 90% ay pwede mawala ang ating sabihin. Sa isang hektarya, mani ka ng 100 kaban. 90% yan ay nawala dahil sa dami ng damo. Ibig sabihin, 90 kabans ang nawala sa iyo. Yes. Kung kaban. Oo.
Kaya kung ayaw po natin na Magdamo 90 kabans ang mawala sa 100 supposedly na makukuha po natin na ani, isa po itong weed management sa dapat po natin gawin. At ang nakakatuwa doon, there is more than one option and one method na pwede nating gawin simultaneously. Pamamahala. Oo. Pero may follow-up question Yan, lang ulit ako, Kapalay Dindo. Yung 40 days, meron ba siyang requirement na ilang beses? Opo, yun din. That's a good question, I guess. Ilang beses siya? Or, Depende siya, Bernard, kung anong class control ang sagot. Okay. So, it's a combination, lalo na pagka nagsabog tayo, nagtinim, andun na po yung good water management talaga, number one siya. And then, pwede rin gumamit ng hand weeding ka. Yes. So, ganyan, kung kaya lang yung bukid mo, bigyan ka lang. Or, pwede rin gumamit ka ng mga rotary. Depende sa kung makita mong pwede ulitin mo lang. Basta ang importante po, no weeds, or konti lang talaga ang weed mo sa bukid within 40 days. Yung mahina talaga ang palay. isa lang ang sinasabi ni Kapalay Dindo. Lagi mong bisitahin yung Yes. palay mo sa loob Yan, ng 40 days. Lalo yung within 40 days po na mula nung nagsabog tanim at yun pong lipat tanim. Ayan. Wag po yung... Bernard, gusto Yes. mong idagdag doon sa lagi bisitahin. Action agad din. Yun, oo. Hindi po. Kasi wala pang Tama silbi ang ako. bisita lang tapos wala Oo, pang tiningnan gagawin. mo lang na gano'n. Sige. Oh, sabi nga nila, okay na to. Huwag lang bisitahin. Oo, wag mo lang Dapat bibisitahin. ang Oo, ayan. Magdadamo ka din naman. Dahil mas maganda nga naman na mas marami yung iyong pananim kesa yung damo na nandun sa iyong ari-arian. Doon sa iyong lupain. Ayan, sige. Proceed na tayo sa ating next question, Kapalay Leonard. Ayan, pa pala. Kapalay Oo, Dindo. madami yan. Ang susunod na tanong, Kapalay Dindo, is paano daw po ba nakakaapekto yung damo sa kalidad ng Yan. tanim ng ating mga kapalay? So okay. Ganito po yan mga kapalay at sa ating pang-school po. Bagong natin, kapalay natin. So yung alam niyo po ba sa pag pinagayaan natin, sunatin mo yan. Gusto ko nga, hayaan lang yung mga sa ating kapalay. Natamad siya for that day. Tinatamad, Tawag. Alam niyo ba ang mangyayari din kapalay? Yung pagdating ng anihan, mababa talaga ang yan. Bawas talaga ang sabi ko nga kanina, depende po yan sa klase ng bukid mo. Lalo na po sabog, maaaring mga 60% po mawawala. Kung ito po ay wet direct seeded. Kung dry direct seeded naman, mas lalong tataas po, lalo mga upland. 90% po sa aming mga pag-aaral nga, umabot ka ng 99%. Sino namang farmer dyan? Grabe naman yun. Mawala. Grabe na talaga yun. Sa mga transplanted naman, maaaring mga hanggang 40% po mawawala. Pero kapalay, napakalaki na ng 40%. Yes. 40 na sako mawawala sa'yo. Limang sako nga lang mawala sa'yo, ilang na yun, mga tansya ko mga 4,000 na yun. So, sino magbibigay sa ilang 4,000, mawala sa ito. So, kaya nga lagi namin sasabi na kontrolin ko talaga natin. Yes. Hindi natin nakikita yung epekto pagka hinayaan lang natin. Yung na natin nakikita sa anihan. Sa anihan. Kaya lang lagi po natin sinasabi na nasa ulihan ang lagi pag-business. Totoo Wala pong nangyaring nasa unahan. Yes, totoo po So, yan. kontrolin po natin yung ating mga damo. Oo. Pangalawang epekto po ng mga damo ay nakapagpababa sila ng kalidad at presyo natin mga palay, lalo na po pag-harvest natin. Bibenta na natin, ayan na ang buyer. Okay. Yes. O, bago pa siya nag-harvest, nandiyan na yung mga agente, yung mga buyer. Nakita na, nakita mo. Ngayon, nakasako na, pupusukin na yan ang buyer. Sir, kupala ko ng sample. May damo. Pero lang yung karton sa, Sir, gawin mo ng halo dito. Presyo ngayon ay 17. Hindi kaya kahit 17 isa. Mga 12 na lang po, di ba? Baba. So, Napakababa. Oo. Hindi sila, ganun po talaga mangyayari. Yes. Lalong yun na control po ng mga damo kasama po sa ating mga pagbabago po ng kalitan natin. Same time yung ating usapin natin. Yes. Pangatlo po, pagka marami pong damo sa ating bukid ay
sila rin po nagsisilbing mga ugat o tirahan ng mga peste. Okay. Lapa, rice pa, kung ano ulit pa. So, kapag yung pang-apat naman ay kung hindi natin makontrol yung ating mga dabo, sa pang-epekto din ay dagdag sila sa gastos sa ating butuin. So, paanong paraan? O di, ang dami mo na, meron kang 2 hektarya. Ang hektarya ikaw, sabihin natin, hektarya. Yan, ang daming damo. Ngayon, bubunutin mo ngayon. Hindi mo kaya magbunot. Siyempre, gagamit ka ng herbicide. Hindi man libre yung herbicide. Meron. Yan. Bibilin mo po yan. So, gastos siya. Ngayon, kung meron ka ng 2 o 5 hektarya, ngayon maraming damo, hindi mo kakayanin yan. Ang ikaw lang. Kaya pupukuha ka ng tao. Kung gusto mong magpamano-mano, eh, anong mahal? Kahit naman gumamit ka ng pesticide o herbicide, mahal din. Ganun din. So, dagdag cost sa ating product. Pagkamarami. So, ito yung mga epekto sa ating mga damo, sa ating palay. Kung hindi natin sila makontrol. Ayun, oo. So, ang dami at lahat ay talagang, ang ending talaga ay yung ani, yung kita, oo. At what's worse is, mababa na yung kita, mas mataas yung gastos. Actually, I think unnecessary gastos yung yung bagay na makukuha ka pa ng magdadamo sa'yo. Labor cost, oo, yung chemical. Tapos, syempre, kapag gumamit ka ng chemical, it will affect also our environment. At saka ikaw mismo na naglalagay ng herbicide sa iyong bukirin. All because hindi ka nag-control ng damo. Diba? Hindi mo binisita yung at hindi mo inaksyonan yung agad. pagdami ng mga damo sa iyong palayan. Yan. So, I think ilan lang yan sa mga hindi siya not so good, negative effects kapag improper ang ating weed management. Ayan. So, ilan pa lang po yan mga kapalay at mga karadyo agri sa mga impormasyon po tungkol po, bakit iba yung script ko. Tungkol sa weed management. At syempre mamaya i-mention nga sa atin ni Kapalay Dindo yung isang app, yun na-mention mo nga kanina, na makakatulong para siguro mapabilis ang weed management natin at with that yung tamang pamamahala nga. So, bago po tayo magpatuloy, syempre tingnan muna natin yung mga Facebook pages natin kung meron po mga comments at mga tanong ang ating mga kapalay at karadyo agri. So, ulitin ko lamang na tayo po ay sabayan pong napapakinggan at napapanood po syempre sa 90.1 FM po na frequency channel ng inyong mga radyo at sa Facebook pages ng DA Philmec, DA Philrise at syempre RCEP Extension page. Ayan. At syempre sa Radyo Agri Facebook page din po. Ayan. So, shout out dun sa may moderator mo. Ayan. Shout out kay Avil. Ano yung pangalan niya? Ayan. Watching po from Arvil pala. Ayan, Arvil Froyalde Lorenzo. Maraming salamat sa pagtutok. Ayan, shout out ulit dun sa moderator. Shout out kay Eddie Gutierrez. Ayan, paki-post po yung apps. Ayan, nasagot na agad. Ayan. Sa comment section po ng DA Philrise page. Kung gusto na makita ng ating mga kapalit karadyo agri, yung mismong app, yan, punta po kayo sa Facebook page ng Philrise, yung live po natin doon at nandun po yung ating mismong app para ma-navigate na ng ating mga kapalay. Ayan. At sabi po ni Val Garcia, si Sir Val. Pa-shoutout daw po, Sir Dindo. Ayan. And ito, from Kapalay, Rose Catalbas Clemente, watching from Kasketi. Sana po tama ang aking pagkaka-pronounce. Ayan, Kasketi Farm. Maraming salamat po. Ayan, so hopefully ma-forward din or ma-post sa iba pa nating Facebook pages yung mismong idamuhan app. Ayan, so mamaya siguro i-check natin yung ating Facebook pages sa DA Philmec at sa Radyo Agri. Ganun din sa RCEP Extension page. So, mamaya i-check natin. Lumalawak tayo, no? Sa Facebook pages. Totoo din. At syempre, yung mga karadyo agri natin at kapalay, Ako may mga tanong po kayo, mga pagbati. Yung sabi nga na shout-outs. Shout-out. Yes, shout-out. Ayan, so... i-drop nyo lang po sa comment section sa kahit na anong pages po na nabanggit, tayo po ay live. Oo, nabanggit natin. Ayan. So, so shout out din sa ating mga viewers
Ayan, nasa 30 plus, 35 ang ating viewers sa ating Mula sa Radyo Agri Facebook page. So, ine-explore ko pa yung ano. Baka may mga pa-shoutout ka pala muna, kapatid. Ayan, sinashoutout ko po yung ating mga kapalay dyan Yes, na nakikinig oo. pa rin sa PhilRice, Mhm. sa PCC, sa PhilMex, sa CLSU, sa San Jose City, Nueva Ecija, sa Muñoz. So, hello po sa inyong lahat. So, patuloy pa rin kayong nakikinig dito sa Palay Bida sa Radyo Yan. Agri. At eto, nakita ko sa Facebook page ng RCEF Extension. Ayan, merong comments si Kapalay Alvin Catedral. Meron. So, I think meron siyang ibang concern yata. Okay, so itatry po namin na ma-address po yan or ma-forward sa agency or sa office po na makakasagot po ng inyong concern. Ayan, so from Kapalay Frederick Saludes. Shout out po watching from Muñoz. Ayan, magandang araw po at maraming salamat sa pagtutok. Ayan, shout out din sa moderator ulit ng ng RCEF Extension page. Ayan. I think si Mike Yes. Tal Placido, Tsaka ayan. si Kuya Fred. Ayan, shout out po. At saka si Kuya Darwin, hello po sa inyo. dyan. Ayan. So, hanapin ko muna yung Facebook page sa Filmex. Napakadami. Oo kasi din. ito. Pero at least, masiguro natin na nadi-disseminate May spread. natin ang information tungkol po sa palayan. At ilan pang mga bagay po para sa ating mga kapale at karadyo agri. Ayan. Mula naman po sa ating DA Filmec page from Kapalay Salvacion Yasay. Hello po from Abacatobias Fournier Irrigators Association. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at bali po, kung meron po kayong mga nais na batiin, may mga tanong po sa ating talakayan tungkol sa weed management at sa Idamohan app. Ayan po, bukas na bukas po at naka-live po tayo sa Facebook pages ng RCEF Extension, DA Filmec, DA PhilRice at sa Radyo Agri. Ayan. So, proceed na siguro tayo, Ayan. kapatid, sa ating talakayan. Ayan, patuloy po tayong nakikinig sa programang Palay Bida sa Radyo Agri mula sa Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM. Maaari na rin ninyong mapanood ang mga na-miss ninyong episodes sa ating page at sa ating YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. Sa mga hindi po naabutan ang simula ng talakayan o ang ating talakayan ngayong araw o sa mga totally hindi po nakapakinig ngayon or hindi nakapanood, muli po ninyo mapakikinggan ang episode na ito sa Sabado po ng hapon sa 90.1 FM ng inyong mga radyo. At syempre, bukod po sa ating Facebook page, you can also follow our other digital platforms, ang Instagram at ang X. Hanapin lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM sa mga naturang platforms. At again, ang atin pong call and text hotline 0962-119-7445 at ang PhilRice text hotline 0917-111-7423. Ayan, Kapalay Minard. Ayan, pinag-uusapan pa rin po natin ngayon ang pamamahala ng mga damo sa palayan kasama ang ating crop expert at scientist too ng Philippine Rice Research Institute ng Crop Protection Division, si Kapalay Dindo Donaire. Ayan, okay. At sa punto pong ito ay malalaman naman natin yung mga makabagong teknolohiya na tiyak ay makatutulong ng malaki sa ating mga kapalay. Lalo na sa mga tech dyan at maalam sa mga digital apps. Yan. So, kanina nga naibahagi na. Kumbaga, na-introan mo na kanina, Kapalay Millard, Kung ano itong Idamohan app. So, eto nga po, for my next question po, Kapalay Dindo, ano po ba yung pangunahing layunin or objective? Kailan po nagsimula? At ano po yung mga tulong at benepisyo po ng Idamohan app sa atin pong mga kapalay? Okay, yung Idamohan app po ay nag-umpisa po pa. Pero yung kanyang version nun ay digitized pa lang siya kasi para sa libro. So that was the and then here comes the 2018 na naging digitalized na siya. Hindi lang siya digitized, digitalized na talaga siya. And conceptualized by si Lake Roger Aparoga. Siya po yung conceptualize ito. And then kami mga technical experts, IT, si Nem Caballo, at iba pa mga IT tumulong dito para mabuo talaga yung itong one app. At naka-publish na po ito sa Google Play Store yung
Wow. Pero yung version 2 po ngayon ay kung papansin, hindi na po halos mablana yung steps doon. Kasi may mga, ganun pala kabadet, yung system pala ng isang app, pagka wala pong update, may mga system po dyan na mag-isip siya. Hindi na po magkano. So that's why nag-come up kami kasama si IT, si Ned Caballo, kasama na sa pang-IT, si Ellis. So binuo namin ulit yung Idemo na tinawag na po namin ito. Idemohan 3.0. So ano ba ang Idemohan? Actually, it's a with photo recognition and catalog app. So ito yung sabi ni Kamunerd kanina, na pwede ko kayo gamitin yung app. Picturean niyo naman po yung gamot, pero po, mas mainam po na kung ito yung gamot, tayo mag-picture. Okay. Kasama po yung down or bulak-lak lang, ma-identify na po yan. 90%. Gumamit din po, nakipag-collaborate din po kami sa isang French na group na may-ari po ng identification na app. Kasi sa kanila po ng Blackhead. So, nagkaroon din po kami ng evaluation ito kasama itong apps na actually published na siya ngayon sa product site. So that's why ginamit ito yung Blackhead. Napaka taas po talaga na. And then ang feature din po ng app na ito is can identify natin yung business contract. Actually, itong app na ito, dahil nakigamit kami ng third-party app, kahit po yung mga ibang plans, pwede niyang ma-identify. Pero yung catalog nga lang ay hindi hanggang sa mga damo lang. Pinakasama niya ibang catalog na ibang mga data. So, meron kayong mga orchids, mga ornamentals. Kaya din po niya identify ang pero yung identification part lang. And then, happiest part din ng Idemohan App 3.0 ay nilagyan na po namin ng feature na it can generate po yung lead control recommendations based po sa anong situation meron kayo sa bukid. Dati kasi wala siyang ganyan. So, halimbawa, ano ba ang bukid ko? Direct city ko. May nakita ko mga damo. Ano ba yung mga damo meron doon? So, may na. And then, ang edad na ng palay ko. Pindutin niyo na po yung tatlo. Mag-generate na po siya ng mga weed control recommendations, ano mga pwedeng gawin. And then, nandun na rin po yung mga, for example, gusto nyo gumamit ng mga herbicide, nandun na rin po yung mga akmang herbicide na nakaayon po sa registered po talaga sa fertilizer and pesticide po. So, ito yung mga rekomendado po talaga. And then, nakalink na rin po yung mga herbicide doon sa kung sino yung mga may-ari talaga ng herbicide. So, nandun sa mga Facebook group. Gusto namin ipakita na yung link niya ay doon sa product mismo, yung paano gamitin. Kailan gamitin, gaano kadami i-apply, sino ba yung mga weights na i-control nito. So, yun yung feature namin, hindi yung product mismo, but the rekomendado paano gamitin itong mga system na ito. Kasi para din, lalo na sa ating mga bago mga farmers natin, mas matutulungan natin sila na magiging mas effective yung kanilang pamamahalan nila. At the same time, safe din yung mga gagamit sa ating mga pesticide. So, hindi lang siya 2-in-1, hindi lang siya 3-in-1. Ang dami, actually. All-in-one. Madami na po, siya. madami. Ayan. Kaya yun din, even yung mga interesado sa yung mga plantito, mga plantita. Kasi may mga other, yung mga orchids. At saka, Kabadet, gusto kong i-add na marami din po mga estudyante, actually madaming estudyante rin ang gumagamit ito kasi nga para sa kanyang subjects, qualification, mga ganon. Sa farmers naman, hindi nila masyadong sa identification but more on the weed control naman. So, talagang marami po ang gusto namin ay mas marami ang users nito. And kung may mga nagpa-assess na po kami nito sa mga estudyante, sa mga farmers, extension workers, since last year, may mga comments po nito. For example, kasi ngayon, bakit na ni Tamelark, nasa Android pa po ito ngayon. Ako po yun, sa Android pa lang po talaga siya gumagana. Kasi yun po yung may pinakamaraming ating mga cellphone, Android. Pero hindi na rin po kaila sa atin na marami na rin pong mga may cellphone na iOS, system or iPhone. So,
ito yun po yung ginagawa namin ng paraan ngayon. So we want to perfect muna or at least minimal condition ng ating Android. Then gusto namin na inumpisahan na rin namin yung iOS so that pagka nag-okay na po yung Android natin, gusto mo namin mapalabas na siya itong second quarter. So Android na gumagana. Then nakakasal na rin po yung iOS. Wow. Para po lahat ay maging happy pagdating po sa downloading and using ng Ayun. So, ayun, dalawang bagay yung natandaan ko. Yan. Palay din do. Una, Teki na kayo 2018 pa. Oo nga, no? Yes, yes. Oo, Nauna na then, kayo. Nito yes. lang na nagkuhan mo 2020 pero sila 2018. At saka meron ng ganong idea ang Phil Rice, syempre. Tapos yung pangalawa naman is continuous yung Yes. development ng ating Ida Muhan Yes. app. Yes. Gusto rin namin maano ka ba din, Nard, na yung mga comments nga na Yes. sagap namin during our assessments, pinagamit namin sa mga research users, farmers. Karaniwan sa mga farmers natin, gusto talaga nila ay okay na yung content. Pag nag-recommend, okay na sila. Ang pinakamaraming majority of the gusto ng mga farmers ay malapatan yung damuhan ng iba-ibang dialect. Yeah, that's a great idea din. Opo, totoo. So ito yung inaayos namin ngayon. Meron naman kami mga Tagalog versions na sa mga babasahin namin. So ilapat na lang din namin. Yes. And then susunod na po yung ibang mga dialects natin like Cebuano, Ilocano, Yes, and so on. Bisaya. Yun lang po ang majority ng kanilang gusto. Pero ang importante po talagang makikita po natin na talagang malaki yung pakinabang po ng Ida Muhan app. And yun nga, hindi lang actually farmers ang stakeholders ito, but the students, and yun nga yung mga mahilig sa naghahalaman, di ba? Tas lang talaga siya. And soon, malalaman natin at may update natin for sure ang ating mga kapalad ka Radyo Agri kapag nasa iOS na ang Ida Muhan app. Kaya aabangan din po natin yan. At syempre, excited din tayo. Continuous developments. And yun, na more than one dialect, baka po sooner or later sa ibang langwahe na po, di ba? May Spanish version, Japanese. Na-pressure yata sila dito. Pero who knows? Ano po dyan? We'll get there. Sabi nga natin kanina, may tamang timing. Kaya po, ayan, for sure po ay isa sa mga abangan natin. But regardless po ay mula po sa inyong mga naibahagi, napakalaki po ng kapakinabangan ng Ida Muhan app sa ating mga kapalay. Ayan. Parang kapalay ba doon nasagot na nga. Yes, yung pang number 5. Lahat po ba ay pwedeng mag-download at gumamit ng Ida Muhan app? At libre po ba ito? So, baka meron kayong gustong idagdag doon. Kapalay din doon. Opo. Sa ngayon po ay itong Ida Muhan 3.0, hindi pa po siya nakalabas fully or publish po sa Google Play Store. Kasi nga, we want to nag-undergo po siya ngayon ng techno assessment. So, we want to evaluate more kung ano po yung mga features na kailangan pang maidagdag actually at a minimal working condition. So, we're happy naman dun sa mga comments ng mga farmers. Gusto ko yung mga farmers talaga. Yes. Sila yung cater natin dito. So, yung mga estudyante ay mataas naman po ang rating nila. Kasi nga, when it comes to identification, mas gusto nila, gano'n. And pwede pong ma-download dito. The soonest po, we promise you na ipapalabas namin to by the second semester po nitong taon na ito. And then, libre po ba? Yes na yes. Yun ang good news doon. Just like the other version noon. 2.0. Ayan. So, kanina nga nabanggit ko na sa mga comments, nakalink na sa mga comments sa mga Facebook pages na naka-tune in tayo ang link para po dun sa Ida Muhan para ma-navigate na ma-explore na ng ating mga kapalay at ka-Radyo Agri. Ayan. Sige, last po. Sige. Na mahalaga na malaman ng ating mga kapalay at ng mga listeners na mayroong ganitong app na nag-exist na sa pati sa damo meron pipicturean ko lang na ganun basta maganda yung angulo ko sabi nga kanina ni Kapalay Dindo dapat makikita yung dahon, yung flowers kung meron makita agad para ma-identify. Yan. Yes po, kahit na bata ka ba din, yes. Kayang-kaya. Opo. Kahit batang bata ko yung palay.
Oo, yun, di ba? As early as baby pa, kumbaga, yung damo, ma-identify na agad ng User ating... friendly. Totoo. Ayan, bago siguro tayo mag-proceed sa ating last question, ayan, meron kasing mga shoutouts May pa dito shoutout. sa PhilRai sa Facebook page. Meron akong nalampasan kanina, ayan. From Kapalay Gian de la Calzada. Good day po, mabuhay. Watching from LSA D&D Integrated Farm sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Ayan, magandang araw po. And ito pa, from Kapalay Lori, Jaroy Magbanwa Villanueva II. Or baka, another Facebook account siguro. Ayan, sorry. Ayan, watching from Kidapawan City. Maraming salamat po sa pagtutok. And shout out din kay Kapalay Boy Sale. Sabi niya, me! Sabi niya, taas siguro. Me, ano kaya yung tinataas? Ayan, Sir. and also from Kapalay Raymond G. Yusala, naka-download po. Salamat sa app. Ma'am and Wow. sir, watching from Agusan del Sur. Ayan, meron ng nagna-navigate at nag-explore ng ating Pwede na Idamon app. interviewin. Oo, nako. So, ayan, actually, that's a good idea ha. Yung mga, yung mga Users gumagamit no mismo ng Idamohan Idamohan app. Ayan, so, looking forward tayo dyan. At syempre, siguro ibigay Meron na, Sa ibang i-check natin sa Facebook ibang pages. Facebook page. Ayan, pero siguro kung may mga gusto pang magtanong, comments, suggestions, Ayan, yung wala mga pa. gumamit na nung Idamohan app. Oo. Yan, so pwede nyo pong Soon ibahagi. siguro yun. Kapatid pa din. Oh, sige. Abangan natin yan, ha? Abangan na lang natin. Oo, ayan. So far, I think, yun pa lang ang ating, Mga Oo, comments. mga latest na mga comments, ano na to. Ayan, sige. Proceed na tayo sa ating last question for our guest ngayong araw na ito, si Kapalay Ayan. Dindo Donaire. Para sa huling tanong po, Kapalay Dindo, pero parang napahapyawan yun na po ito. Paano daw po ba gamitin yung Idamohan app? Okay, just like any other pagkakas, pag-picture lang po natin, ganun lang po natin, ito yung ating Yung damo. Yes. picture lang po natin, and then, pag-picture po natin, maaaring gamitin po natin direct natin. Then, ito po kasi yung feature na identification na bilang ng connection sa internet. So, kung wala pa kayong connection sa internet, Ayan. okay, picturean ko lang po muna yung damo, then later on, mag-connect sa internet. And then, meron pong dyan, navigation na pwede mo Okay. i-upload yung picture, and then i-identify po yan. Wow. Then, sa mga estudyante po natin na kailangan po ng mga damo na po, meron din po yung catalog app dyan, nandiyan na po yung scientific names, nandiyan yung mga local names, paano siya nabubuhay, paano mag-seed, yung mga ganun din. Ecology, biology, ecology, na rin po sa catalog app natin. And sa mga farmers po natin, agriculture workers natin, nandiyan na rin po yung mga woodman. Maganda ito, kapatid, lalo na pag mga agriculture worker tayo. Ang isang kainaman po pag meron tayong gayong ito Idamohan app, meron tayong farmer mag-message sa atin. Ma'am, sir, meron po akong problema, may damo pong ganito. Padala lang yung picture o identify mo na. And then, hindi mong tanongin gano'ng kadami, ganito lang. And then, i-ano mo na agad yung mag-generate ka ng weed control. Ano ba itong tanim mo? Feeding ba ito? Transplanting? Ano bang edad ng palay mo? At ano bang mga damo? Then, pag-generate na po siya, screenshot nyo lang po, ibalik nyo po sa kanya. So, mas magiging mabilis din po yung ating mag-recommend ng ating weed control. Kahit po hindi na po tayo nagtitita sa partner. Ayun. So, para po dun sa ating mga kapalat ka-radyo agri na nakikinig sa atin, ayan, nasa ating live stream kasi ngayon, ang Idamohan with photo recognition and catalog app. So, ang features po nito with image recognition, catalog of weed species, weed management practices, and it works offline. So, kahit wala po kayong wifi, wala po kayong signal, wala po kayong data, ay magagamit po ninyo yan. Ayan. So, sa mga nakikinig po sa atin, sa pamamagitan ng ating radyo, pwede po kayong magpunta, i-search lamang po nila, no? Sa Play Store, at sa mga... lang po ang Idamohan app. Yes. At syempre, sa mga nakatutok naman po sa live stream natin, ay may Pwedeng QR code. screenshot
yan. Oo, or- screenshot nyo na po para sa QR code po nung mismong app. So, very, Hindi ko lang din po Ma'am Badet, ang Yes po. yung code nito para dun sa Ilim 2.0. Kasi itong nakapaskil ko dito, ito po yung 2.0. Mga system na po hindi maganda. So, doon na lang po sana, ipa-paskil ko lang po yung ay, sige po. QR code for the Ilim 2.0. Para din Mas ma-enjoy po, no? Subukan ng ating mga nakikinig sa ating At siguro ano radio din, ihingi na din tayo ng copy para ma-post din po namin sa aming mga Facebook pages. Yes, para dun sa mga nakatapos makinig ng ating kwentuhan, nakinig sa radyo, pero yun, wala silang access sa live stream ngayon, pwede nilang puntahan mamaya pag may data na sila sa ating Facebook page para po ma-access nila yung Idamuhan app. Maganda pala to, pwedeng offline. Oo, yun yung good news doon kasi nga syempre, Wala kang load, tapos punta ka sa... basta may bukid charge mo. yung cellphone mo Oo, tas may Android battery. ha. Oo, may battery. Kahirap naman nung Mamaya mo ano. i-upload pag may wifi. Oo din. Ayan. At tsaka syempre yun nga, kailangan nasa tamang anggulo yung pagkaka-picture. Nasa bandang itaas. Hindi po siya yung naka-side mismo dun sa may damo, kundi yung part po na pag nag-picture po kayo ay nakikita po yung dahon or yung flower no mismong damo. Ayan. Kapalay dito, okay lang yung may background na palay. So, Yes. Oo. Opo, nasubukan din po namin yan Ayan, sa aming mga oo. testing. Ano kaya mangyari sa identification ng yan? Step ko. Meron bang background, may mga photobomber sa likod? Opo, meron pa nga mamay nagpicture yung yung si Kapalay Midar nagpicture, tapos gumanon ako dun. Wala pala po yung kompleto sa nag-photo. kanya, ma-identify po niya yan. Opo. Ako pala yung na-identify na damo. so take it Kaya po niya. Oo. Kaya po. Yun naman po kasi oo nga din, baka yung iba, maling, baka ang isipin po ng iba, baka mamaya hindi mismo yung na yun yung nakunan yan. Makita. Yan, coming from the expert himself and one of the persons behind the app ay, basta po, syempre, yung mismong, maganda syempre at malinaw yung kuha, ha? Yan. Pag madilim daw, sir. Depende sa dilim, At baka naman baka naman Kung madilim talaga, walang makita, I don't know. Walang Wala chance po talaga. Oo. Mas talagang nirekomenda namin na mas kita yung damo. Di baling may background kasi minsan hindi ka lang na natin makontrol na may mga photographer sa likod. Yes. Basta ang nakafocus ko ay yung wings mo. Yes. Minsan naman, ang camera naman ng natin floating, hindi blurred. Mhm. But we assure you na kahit hindi blurred sa likod yung ating mga photobomber, may ibang halaman, may ibang damo. Identify niyo po yan. Basta yung Wow. pinakamalaking percentage of pinipura natin, yung Yes. gusto natin tayo. Oo, dapat yung gusto nating malaman kung anong damo yun. Yun po yung Yan maging mismo. focus. Hindi yung photobomber yung mas malaki pa yung picture kaysa dun sa damo. Tama. Tsaka given na 2018 pa nag-start, talagang marami pang mangyayari At- in development yes, yan kasi oo. teki na sila na Yes, marami pa Oo, kami na kabadet. abangan Kasi natin. nga, I strongly believe na this is not yet perfect. Pero it works on its Yes. minimum condition. So, through time, ay maaring meron talagang may mga ibabato mga feedback yung ating mga Mhm. users, sana ganito. Yung iba nga, last year, kami nerd kabadet, meron nagsabi na pwede ba yung may speaker na lang, by voice activating na lang. Ay, Mga okay. ganon. So, hindi ko rin po malayo. Ay, Iniisip na rin po namin, pero oo. nataanan ko namin yan. So, for Ay, example, meron akong damong ganito. Yun, oo. Ganitong mga kulay ganon, siya, ganito yung pero itsura. tondo. So, diretso na po siya doon sa Ma'am. Oo So, nga. pinaghahandaan na po namin yung Ma'am. Iba kasi na-imagine ko, baka may boses na yung damo. Oo nga. Pero baka yung kumbaga magiging mga parang characterized, para medyo additional, sa visuals. Pictures. Oo, ayan. So, Saka, maging proud din po tayo, mga Yes. kapalay, no? Kasi tayo lang ang merong ganito wow. across the world. Mukhang tayo lang merong first na ganito. And in fact, nakausap ko ang isang Pinay na nagtatrabaho na sa Australia. And meron siyang project sa Cambodia at saka sa Laos. Ay, Gusto nilang magamit na actually kasi wala talaga silang ginawang ganito. We are the first actually. Wow.
hindi lang po ako ito, kundi tayo pong lahat ito will Yes. representing the Philippines na ito. Made in the Philippines. Made in the Philippines. Correct, Oh, correct. Kaya dito po naman ay ako. Made by Filipinos. Yes, made by the Philippines by our Filipino experts. Ayan, naku, excited na ako actually sa mga mangyayari pa po, sa mga ways forward sa Idamuhan app. But regardless, napakalaking bagay na po ito. It's such a huge milestone sa agriculture sector po natin, lalo-lalo na dito sa Pilipinas. And who knows, maipakilala po natin itong Idamuhan Sa app buong sa buong mundo. mundo. Kasi hindi lang naman dito sa Pilipinas, May of damo. course. Hindi! Actually, oo. Tama Pero, yan. di po ba kasi may mga countries na talagang, of course, andyan ang agriculture sector nila na kailangan ang mga applications na ito para at least makatulong para mas mapabilis yet convenient at maganda ang kalidad ng kanilang magiging management ng kanilang mga pananim. Oo, na-imagine ko tuloy yung international app, eGrass app. Baka po makuha nyo idea yon kapag po na-i-introduce na worldwide. International. eGrass app. Download now. May mga ganun yun eh. Nagsa-suggest na tayo ka na. Kapalay Dindo, ayan. But of course, we're so excited po sa mga magiging future features ng Idamuhan app. So, nakakatuwa yung ating kwentuhan ngayon. So, with that po, maraming salamat Kapalay Dindo sa time po na ibinigay po ninyo sa amin. And of course, we're looking forward po na maibabahagi po sa mga susunod na panahon ang iba pang impormasyon dito sa Further Idamuhan app. development. Yes. Na Ayun. siguro personal pwede na si Yes po, opo, nako. Looking forward po in person, makakwentuhan po namin kayo. Sure po, sure. Yes po, excited yan. Exciting yung ating Yeah. magiging kwentuhan. So with that po, bitin man sa oras, dito po muna natin tatapusin ng isa na naman pong makabuluhang talakayan sa ating programa. Partikular po sa ilang mga impormasyon sa weed management at syempre sa Idamuhan app. Kasama po natin via Zoom ang Scientist 2 at Crop Expert mula po sa PhilRice na si Kapalay Dindo King Donaire. Yan. Maraming So, salamat po, sir. maraming salamat po. At dahil dyan, Tangan naman po. yes po, ayan. So, May last message po. opo, tayo, baka po sir. pala meron kayong gustong i-shout out bago po tayo tuluyang magpaalam sa ating kwentuhan. Yes po, sa ating mga tagapakinig po sa ating Radio Update na ang lawak pala ng naabot pala nito, meron sa Pinapawan, grabe. Opo. Overwhelmed na po. So sa lahat po ng tagapakinig po dito ay sana po ay palagi po tayong makinig dito sa ating Radio Agri. Marami po tayong mapupulot dito, lalo po sa pati pang mga activities pagdating po sa pagkakala, iba pa. So, regards po sa inyong lahat ng chat. Yes po. Maraming salamat po ulit, sir. Ayan, maraming salamat po ulit. At syempre, bahagi na of course ng ating programa ang ating Palay Tanungan segment. Ayan, so bago tayo magtungo sa ating Palay Tanungan segment ay balikan muna natin. Sasagutin natin syempre ang ating naging Palay Tanungan last time. Ano ba yung naging question Ano ba yung natin? tanong, Oo. nung nandito ka? Ikaw yung medyo wala. Nung last week po, ang tanong po ay Ayan. ang pagpapanatiling malinis ng palayan at pag-aararo pagkatapos ng anihan ay nakatutulong upang mabawasan ang pamumugat at pagdami ng rice black bag. Yan. Tama Siya. o mali? So, ang tamang sagot po dito ay Tama. Ayan. So, para naman po sa ating palay tanungan ngayong araw po na ito, ayan, ipo-flash din ito maya-maya ng ating live stream in charge na si Sir Raymel de la Cruz. Ayan, para sa ating pong palay tanungan, bago po natin i-flash ang ating tanong, ano muna yung mechanics? Siyempre, para sa ating mga kapalad ka-Radyo Agri. So, i-type lamang po sa inyong mga cellphone ang radyo, space, pangalan, space ang inyo pong bayan o location, at ang inyo pong sagot kung ang atin pong palay tanungan ay tama o mali, at isesend po ito sa 0917-111-7423. Again, that's 0917-111-7423. Radio, space, pangalan, space ang inyo pong bayan. Ayan, so ang atin pong palay tanungan ngayon pong araw na ito. Pero bago yan, kapalay, Ayan, may paganyan na tayo ngayon. May palay tanungan na tayo. Ang mga magte-text po Yan. dito sa atin, sige, sagutin
banggitin mo na natin ang tanong. Okay, sige. Para po sa ating mga nasa live stream at sa mga nakatutok din sa atin na on air, ang ating palay tanungan ngayon, tama o mali, ang iDamuhan app ay tumutulong sa magsasaka na makilala at mapili ang angkop na paraan sa pagkontrol sa damo sa palayan. So yan po ang ating palay tanungan question. Palay tanong question. Oh yes, of the day. Type lamang po ang radyo space, pangalan space, bayan space ang inyong sagot sa 0917-111-7423. Yun. At ayan, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng palay tanungan? Siyempre, ito ay nagsisilbi po nating recap po sa ating pinag-usapan ngayong araw. At the same time, ay gusto po natin na makakuha ng feedback kung yung mga listeners po natin At yung mga na viewers. pwedeng mag-text ay makakasali sa mga surprise na mga pa-raffle natin this 2026. Ayan, abangan po natin yan, ha? Abangan po ninyo yan. Ayan, yung mga announcement kapalay. ni Kapalay Minar dyan. Ayan, sige. So, para sa ating public service announcement, Kapalay Minard. Mga kapalay, alam naman natin lahat kung gaano kahalaga ang kanin sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino. Pero alam mo ba na may iba't ibang uri ng bigas? Hindi lang puti, may brown, red, black rice na may dagdag na bitamina. Ang mga ito, bagamat hindi pa karaniwan sa marami sa atin, ay may taglay na fiber, iron at iba pang sustansya na makatutulong para tayo'y maging mas malusog at hindi lang busog. Ayan. So, at para po sa iba pang mga katanungan sa naging talakayan po natin ngayong araw, maaari po kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center sa numerong 0917-111-7423 at i-like at i-follow na rin po ninyo ang DA PhilRice, DA PhilMec, RCF Extension page at gayon din pong Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. At para po sa mga concerns, questions sa ating mga ka-Radyo Agri, meron pa rin po tayong call and text hotline 0962-119-7445. At again po, maaari po ninyong balikan na pakinggan ang Palay Bida sa Radyo Agri. Kada Sabado po yan sa ating 90.1 FM na channel 2 to 3 p.m. din po yan. At kami po ang inyong kasama ngayong araw, Kapalay Minard mula sa Philippine Rice Research Institute. At ako naman po si Badeth mula pa rin sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan. Bye for now!